May nga sa liwat. So, pasalamat kita sa gyapon sa Ginoo sa matawag kayo na padayon kita na makapangalagad kay kasimba sa iya. So, praise God. Kita sa bago naman ng adlaw. Sa sinigation liwat, I invite you to open your Bibles. Let's go back in the book of Acts chapter 3. No? Acts chapter 3 verses 1 to 10. Okay. Acts chapter 3 verses 1 to 10. Okay, so basahan ko diri sa akong nga Bible, no? So binuhatan kapitulo 3 versikulo 1 tubtob sa versikulo 10. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, and he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Kabay ang Ginoong Dios gid ang magpamayos ning dinalan sa mga sulatan nga mo mga sentro subong sa aton nga pagpamalandong. Pagkapanguyo ita. Labing balaan gamhanan nga Dios amon amay, nagapasalamat kami sa liwat sa imo sa ning bag-o nga adlaw. Dugang kabuhi nga gipaulam nimo naman sa amon ang ma-experiensyahan kag matilawan naman Ginoo kung ano katamkis kag katawon sang gugma nga gipahayag nimo para sa amon. Kag ma-experiensyahan ang imo kaayo paagi sa tanan nga mga provision sa amon pagkinahanglan sa sining adlaw. Lord, luya kami nga magpasalamat sa imo sang protection kag pag-preserve nimo sa amon mga kabuhi sa bilog nga simana. Salamat gid nagipalayo nimo kami sa mga katalagman, kadisgasyahanan or mga butang nga makahalit sa amon. Salamat gid sa protection kapag safe nimo, kapag secured nimo Ginoo sa amon tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Salamat gid Lord sa tanan-tanan nga wala nimo kami ginpabayaan, but still ang imo provision, ang imo blessings nagasubra sa amon Ginoo pagkinahanglan sa sining simana. Sumadamo gid nga salamat bisan pa sa may lawas or bisan pa nag-abot man ang matinion sa mga masakit physically, but we thank you, O God, sa provision nga ginpahayag nimo Ginoo nga mamit ang amon tanan nga mga pagkinahanglan. So thank you sa mga recovery. Thank you Lord sa tanan-tanan ilabi na gid sang sining adlaw nga kami padayon makatipon agud nga magatuon sa imo pulong. Nagaas kami sang wisdom, nagaas kami sang enlightenment, nagaas kami Lord sang bulig sang balaan nga espiritu nga maintindihan namon Ginoo ang ining nga teksto nga amon ginatun-an from the book of Acts. Especially ining amon ginastudian subong ang life sang isa ka beggar, the lame man since birth, kag kung paano siya naka-experience siya sa miracles by the power of Jesus name, O God. So sa liwat nagaas kami nga ofdi kami sa sini amon pagtuon og Ginoo, kag i-bless ang makauturan nga aring subong, kag bisan pa makauturan nga hindi ay hanamon man kaupod sa anuman nga mga reasons, O God. But our prayers, Lord, nga padayon ka magadabot sa ila, padayon ka mag-remind sa ila, kagabay may makulong man kung tani nga sa sining adlaw mag-aabot sa ila, agud may munan ang kinanglanon sa ila mga kalag. So sa gyapon Lord, ofdi kami nga makita namon ang matahong nga mga insights sa sining nga teksto nga amon Ginoo ginatun-an for third Sunday now. So Lord, we entrust to you and we commit to you everything today, even ang kabuhi sang mga pinalangga namon Ginoo nga hindi namon paning kaupod sa pagpanumbalik or sa imo balaan nga presensya. We pray for their salvation, we pray for the Holy Spirit nga padayon mag-work out para sa iyo. So thank sa ila Ginoo. So thank you very much
kagopdi kami sa sinitiyon Ginoo. Salamat gid sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, again, good morning, no? So, padayon kita nga magatuon sa pulong sang Ginoo kay natunan naton ang pila ka mga bagay halin sa nagligad sa sininga teksto in Acts chapter 3, no? Amo ini isang story sang isa ka tawo nga gina-consider lame from birth, no? Ang ibang ganing translation ang gamit nila, he was paralyzed or lame even in his mother's womb. Meaning, kumasika from in his mother's womb, wala pa kagwa. Naamo na siyang iya situation. Kaya hindi ta naibaluan ang madalom nga plano sang Ginoo, but I believe that miracles still happen today, no? Nagapati kitas na. Kag subong makita naman naton ang pag-revive sa mga tili evangelists ang naga-perform sang natuwag healing crusades kag anong pagidira, no? Pero amo sila mga grupo sa mga preachers that during the pandemic hindi mo makita. Nakita mo lang subong kay way na pandemic. But during the pandemic, ini mga faith healers, ini mga preachers na nag-claim sang gift of healing, hindi mo sila nakita sang start 2020 to 2022 ang kasagsagan din sa 2 years na pandemic, no? Amot kung din sila ni nagpalanago. Pero wala sila natulupangdan kundiin sila. Dili makita naton nga ini nga I believe that God can do a miracles. Nagapati ko na Japon, no? So pero kung tunan naton sa Bible, makita naton nga si Jesus Christ or our God makaayo siya or padayon siya nga naga-heal, no? Nagapadayon siya sa pang-ayo. Kaya diri God has promised that He does heal. But He does not promise He will always heal. Because ining area balato nga ginkantuan ka ginaluntaran sang tawo nga malawig nga tinuig nga lupog siya or invalid siya, nga hindi siya katindog. Imagine nga ina nga lugar damo-damo na dagali mga nga balatianon kag mga disabled. Pero sa kadamo sa ila, isa lang katawo ang ginpahayagan sa Dios sa iyang milagro. No? In other words, ang Dios maka-perform ka makahimo sang healing. Pero hindi tanan nga matinion nga ang Dios nagapahayag sang healing sa tawo. Unlike subong sa mga preachers, nga sa din ang tanan gina-invite ila sa ila krusada nga kuno para mag-ayo, no? So I do not know kung anong nagakatabos na after sinatanan. So, diri may mga pila diri ka mga bagay that in the time of the apostles para sa ila the apostles sealed with a word or with a touch, no? Dira makita naton the book of Acts chapter 9 32 to 35 may story dira sang isa ka tawo nga nagabalatian siya, no, in Acts chapter 9 32 to 35. Ini nga tawo nag-experience siya sang masakit pero ginpahayag sa Dios ang iya healing power diri. Okay, 32 to 35. As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who live in Lydda. There he found a man named Aeneas who was paralyzed and had been forbidden for 8 years. No, ini nga tawo. He was paralyzed for 8 years. Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your mat. Immediately, Aeneas got up, and all who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. No? Makita naton diri nga wala diri sa ginatuwag naton physical attachment or pagtandog, but only a word. No? Only a word. In chapter 8, 28, 7 to 8, makita naton dira nga may isa dira naman ka story ang in verse 7 to 8. Okay. There was an estate nearby that belonged to Publius, no, si Publius, the chief official of the island, no, amo ni si Publius ang chief official sa island. He welcomed us, kay Paul, to his home and showed us generous hospitality for 3 days. Ano natabo?
His father was sick in bed, suffering from fever and dysentery. No? Nagahilanat kag grabing diarrhea. No, grabe ang diarrhea, no? Dysentery. Paul went to see him after prayer, placed his hands on him and healed him. So, meaning to say, in the book of Acts, the apostles healed with a word or with a touch. But, another thing na makita natin diri in Acts chapter 3, 2-8 sa aton nga text, the apostles healed instantly. No? Meaning to say, pagka nag-ayo ang tawo, nag-ayo gid ang tawo. Wala niya sang may mga process pag natuag naton anong wording ginagamit nga. Inang padayon bala gina-observe pa ang proseso, but instantly, no? Another thing, again in Acts chapter 9 verse 34. Makita man naton dira nga ang healing nga natabo sa verse 34 sining sang Bible. Okay, verse 34. Aeneas Peter said to him, 9 verse 34, yes. Jesus Christ heals you, get up and roll up your mat. Immediately, he got up. In other words, the apostle healed totally. Not only instantly, but totally. Now, ang mga makita naton subong sa TV, o sa aton mga Facebook, inang mga tili-evangelist dira kung kaysa may mga question ina dira. May mga grupo dira nga matyagan mo daw si Voltis 5, no? Ginaamuya na lang yung member gakatumba, no? Wala sang record sa Bible nga may mga believers nga nagakatumba backward. Only those people who are possessed by the devil. Amo na iyang story sa Bible. Ikadua, ang ginatawag natong the slaying of the Holy Spirit na ginslain kabla. Ang word nga slain kung tulokon mo na siya, hindi na sa positive term. No? Ginslain meaning there is something bad nga natabo. Pero ang ginaklaim subong nga kung ginslain ka sa Holy Spirit na tumba ka, ang problema amo sini. Pag amo sina isang preacher, kabalo ikaw nga nagatindog sa atuban sa preacher nga ginapangamuyuan ikaw, kakabalo ka nga may duha ka tao sa likod mo nga masalo sa imo. No? Kung hindi ka matumba, wala man gamay ang preacher, why man gamay ang tao sa likod mo. Now, if it is the work of Jesus Christ, if it is the work of the Holy Spirit, hindi na kinanglanon ang counterpart sa tao nga i-protect ang tao. Hindi na kinanglanon. God is able to save a person nga kung matumba siya hindi sa manok. Pero wala record sa Bible nga may mga tao nga ginprehan ng mga apostles nga nagakatumba backward. Only those people who are possessed by the devil getting cast out. No? So, amo ni mga bagay na makita natin subong may grupo man gina-practice ang holy laughter. Ilang nagakinadlaw sila which is unbiblical tungod hindi mo na makita kang masupport sa Bible. Ang importante nga amo singang bagay nga nagakatabo sa New Testament nga ang mga butang nga gina-perform dapat hindi isa mag-contradict sa biblical nga records. Meaning, in the biblical context, dapat ma-compare mo ano ang gina-describe sa Bible. No? So, makita natin dira kung isa may mga grupo dira nga pag-praise ang pastor, nagakamang sila kag nagakurog. And after nga naglagbong ang drum, tanan sila okay man. Doon na lang do na built-in nga daan nga pag amuna sa pastor, tanan makurog. Tanan makurog. And after pagkurog, now, church sa muni. Ang pinaka naming nga miracle nga matabo ining pagkurog-kurog kag pagkamang-kamang o pagtumba-tumba, ang milagro nga ginapaabot sa Dios sa tawo ang pagbago sa kabuhi mo. Amen. Madamo nga nagaklaim sang power nga na-experience nila, pero ang bakba nila, number 1 sila kabutigon. Number 1 sila ka-chismosa. Number 1 sila kalibakira. So, ano man nga healing crusade ang nagakatabo, wala na tanan pulos kung wala changes ang hearts ng tao nga nagamanifesta sa bakbaya. So, that's why makita naton diri. So, God has promised that He does heal. He does not promise He will always heal. No? So,
ang aton kaysa nagaka-mislead kita sa aton interpretation. Nga abi naton pag pray naton sa tao, kita may gahom sa pag-transform sa tao o pagbago kag pag-ayos ang tao. No? Hindi ang Acts chapter 3, dila mo na mabasahan sa sila nga chapter, nga after sa sining lame person, nga nag-ayo na siya, ano ang bali Peter dila? Hindi niya sa amon gahom, wala kami sa gahom. It is by the power of Jesus' name, kag si Jesus niya nag-ayo sa sila tao, hindi kami. Subong ano nagakatabo? Ang mga preachers na nag-claim sang power to heal, you know what? Dumabusing na sila. No? Kag makita ko lang din nga dapat nato talupang doon nga ang miracles nagakatabo pero tuod nga miracles nga ginapaabot sa Dios ang pagbag-o sang kabuhi nato. Why? Because ang problem madamo nga tao nga nag-claim sang ginatawag the miracles of God sa kabuhi nila but still living in the same life in the past. Kung ano sila kalupog spiritually, kung ano sila kalaway spiritually in the sight of God, claiming to be, to have wonderful experience sa ginatuwag naton miracles, pero ang problem wala changes, living the same life. No, kaamuling isa ka problem diri. But take note, nga, I believe that God heals because of this person. Gapati ko na yan. Ang Diyos siya nag-aayo tungod sa iya persona. Ano nga ba niya? I am the Lord who heals thee. Meaning, siya ang nag-aayo. So, I believe that God heals because of His person. No? So, the Christian has a right to look to God in times of illness. Mag-abot sa ato ng mga masakit, makatulog kita na ang Diyos nato. Nga nagsiling, I am the God who healeth thee. Ako ang Diyos na nag-aayo. Ang doctors, ang bulong, ang mga dakon-daon sa palibot instrumento na nag-prepare sa Diyos sa aton nga through faith and by trusting in Jesus Christ, gamiton man na sa Diyos. Siguro ang butdok, ay doon na ito kanong experience nyo sa sininga simana. No? Siguro, ang experience nyo, kabataan, nagilanat sa amon, totoo ay nagligad, no? Ingagaw kami nga duha pa doctors pa check up tungod nga grabe ang ubuya, no? So that nagligad to nga adlaw. Si AC hindi man mayong condition, amo man ang pangwa mo sang alibon. Laga sa ingwa kiti ka batya ang bata sa puwak. Ni Mrs. nagbatya badto ka hasta sumwa akong si alipag pining nanay ko sang gimpang laga ko to nga mga dakon sa palibot, no? So, ang namian ko sa agota mo, subong kay YC nagamay sa mga bulong nga haling sa butilya. Subong, pagbatya niya, Daddy, I'm not feeling well. My throat is a mulit. Abot mo na tinaglayin ka mong pabukal man. Kaya nga, tungod na batyagan niya, ang recovery, kag makainom siya, bilog na gabi, hindi ka batik sa iya nga nagaubo siya. No, ano man ang ginamix ko? Limon, kalamay, lagundi, alibhon, luya, kisa may arkamisa pa na, no? Kag pabukalon mo, at is daw Diyos lang sa burya, pero kita na po sa blessing, no? Wala sang ginatuwag naton overdosage, no? Kaya bisan ulit, kaya daw Diyos lang gid siya. Balang gid siya po, ang nanamian kong effect, nga once makainom ang bata, hasta yung makadlaw, hindi mo siya bati ang kwan, no? Nga gaubo siya. Gabi ito sa tulong niya, Daddy, give me sang sulod dan batol nga butan mo na nga tubig para hindi ka ma-disturb nga pukawon. So butangan ko, pero way man sa ka kwan na hasta subong ang batol yato wala man gana. Meaning namin sa tulog ya, no? So I believe kag diri makita naton diri because God, I believe that God heals because of His person. And I believe also that God heals because of His promise. No? He has promised that whatever we ask, amo na ang basa nyo, whatever you ask in my name, imuon ko na. No? So I believe in His person that God heals. God heals because of His promise. So that's why whatever you ask in my name and in faith will be done. So in Matthew chapter 21-22, meaning Jesus Christ, if you believe, you will receive,
whatever you ask for in prayer. Yan, karami, no? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Di ko kaysa nag-abot sa aton nga nagakaguba na ang concentration naton pag magmasakit kita. No? Pero, you know what, kung kaysa may mga blessing nga nagmasakit kita, kaya nga, damo sa aton nga ginatuwag workaholic. You know what is a workaholic? Wala na gigapahuway mo. Halin sa obra, pakadto sa trabaho. Kagalin sa trabaho, balik sa obra. Wala na even mag-time magpungko sa mga friend para mag-relax ang mind. Balo kami mga time that even our mind, kinaglanon taman i-let go anay ang obligasyon. Hindi na makarelax ka man, makakadto ka sa isa ka lugar that even in a few hours, maka-relax ang kaugalingon mo nga mga nerves, ang imong mind from work. Because a workaholic person, kinanglanon niya na iyang rest. Di kung kaysa na-notice naton nga kung magmasakit kita, magilanan kita, dira pataki sa makaya tamang gali give up ang obra. Na-notice nyo? Kung okay lawas, wala sa day off. Basta tanan work lang gid. Kaya nga aman nga hindi iway gid kuan pinanglanon. Pero you know, kung magbatsyag kita bala, kaya to man gali kag mabuhi man ta gali Japon bisan hindi ta ko obra for 1 week. Tungod ang provisions ang God lain naman mo. Pero ang way nga nag-abot sila kung isa sa aton physically, tungod gina-prepare man sa Dios na ma-relax ang condition, kag ma-condition ang lawas ta. No? So diri makita naton niya if we ask anything according to His will, He hears us. But take note, hindi tanan nga ginpangayo ta ginasabat sa Dios. Ang mga bagay nga ginasabat sa Dios based on the Bible according to His will. Kaya ang pamangkot, sometimes ang prayer tabla suno sa kabubuton sa Dios, basta hindi man. That's why in 1 John chapter 5 verse 14, if we ask anything according to His will, He hears us. No? That means our request must be in accordance or must be in according to His will. If we ask for healing and it is according to His will, God heals us. Meaning to say, kung may mag-abot ko isang masakit sa aton, kag grabe ng prayer ta, why tada kabalo sa plano kag proseso sa Dios. But it might be that is the only way nga gamiton man sa Dios sa imo nga hindi ka padasi ka recover pag pray mo in order nga mga tao nga nagapalangga sa imo may baluan mo kung sinong tao nga palangga sa imo. Kag kung sinong tao nga concern sa imo kay sila ng tao matawag sa imo o mapalapit sa imo. Kag dira mo man na ma-determine. Kag sometimes ang masakit ang nagadruman sa pamilya ta nga mangin closer kita sa isa-isa. Damo sa mga dalom dira ng mga plans ng God. So, diri makita naton if we ask for healing, it is according to His will and God will hear us or heal us. So remember, I believe that God heals because of His person, because He is Jehovah Rapha. I believe that God heals because of His promise. If we ask anything according to His will, He will hear us or heal us. And the third, God heals because of His pattern. No? In Matthew chapter 8:17, He took our infirmities and bore our diseases. No, nakita na naton nga ginhimo na ni sang una sang Dios halimpas ang pagpakasalata nga hindi lang ang salata ginpatawad kundi bisan pang aton mga masakit iya pagani itiluan. And that's the pattern. No? Meaning may mga instances kabuhi naton nga nag-abot sa aton physically, but remember, ang point ang dira, kung nag-ayo ka sa una sa masakit mo, I believe nga pwede ka man sa Diyos ayuhon subong. And that's the pattern. So, three important things. God heals because of His person. Because of His promise that whatever you ask in my name, ano himuon ko siya. And third, because of His pattern. Ginpakita niya ng Lord. No? Amo lang naton bala. Ano man ang nagakatabo sa kabuhi naton, subong don't give up. Nga, damo ka na experience siya, pila ng edad mo subong. If you're living 50 years, imagine po anong experience mo in the past, but still you survive. So that's why, hindi ta kinanglanon ang mag-give up or mag-stop nga, damo-damo na ta experience siya nga pwede masugid sa kabataan ta kung paano ta nakasurvive sa pagdilaw sa pagpangabuhi.
No. So balik ko naton diring text nga aton nga ginatun-an. No? In Acts chapter 3. Dili amo ning story nga gintandog naton kag nakita naton sa pila ka mga instances sa aton nga study in Book of Acts chapter 3 ang story sa sinya person. Good morning. Now, ano nga ba diri? One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, no? Ang isa ka matawong nga bagay nga ma-reflect naton diri nga ang mga alagad sa Dios sa mga tumuluo sa New Testament, mga tao sila mga pinangamuyon, no? Mga tao sila nga nagapangamuyo hindi lang sa tiyan sa problema. Mga tao sila nga nangin light nila ang mangin mapinangamuyon. That's why God used a person just like them. No? So, ang ila kultura sang una, may aras sila nga alas 9 sa aga, alas 12 sa upo, kag alas 3 sa hapon. Amo nang schedule nila nga magkadto sa temple courts. No? So, siya now a man was lame from birth, no, from his mother's womb, was being carried to the gate called Beautiful. No, sa amo na di gi-record. Hindi ginatawag naton nga beautiful gate nga ginatawag diri. Beautiful gate according sa isa ka Jewish historian nga amo si Josephus. It was made of Corinthian brass. No, I don't know how to describe this. Pero amo ning pagkuha niya. Nga isa ini ka klase sang gate nga perti siya katahong nga pag-design. And it was so large nga siling nga diri, and it took 20 men to close it. Dako-dako ang gate. Kinanglanong siling nga, why labot nga perti ini katahong nga gate made of Corinthian brass, no? Naging consider diri, I don't know. Kung ano na sa. But ang description ni Josephus, isa ni sa sang gate nga perti gid katahong the time. Kag hindi lang siya taong perti kadako nga gate nga kinanglanon ang 20 ka tawo kung magsirado sini. No, so ikaw na lang imagine nga kinanglanon gid 20 ka bilog nga makalaki na ani nga mag-close sini. So, now, tan-aw naton ang record diri, isa-isaw naton ang verses 4 to 6. Okay? Sining sang Bible, again, let's go back verse 2. Now a man was lame from birth, was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going in the temple courts. Balo ka ang mga beggars ang una, may mga lugar sila nga pwede kagtuan. Okay, una, in the city, no, sa highway o sa gadalan. Ikadua, in the house of the rich people. Dira man sila sa gwa, basta sa balay. Like for example, manggaranon inaatang balay, dira na da sila. Or in the temple, nga man. Among the three, in the highways, sa rich man area sa ilang mga balay, like sa kay Lazarus, no, nga story sa Bible, kag sa temple court, gina-prefer sang mga beggar sa temple. Rather than sa dalan, o kung sa balay, sa pertahan, sa mga manggaranon. Damo sa tao nga nagakadto sa templo nga nag-offer sang ila sacrifices sa sulod sa templo sa Ginoo kag nagapati sila nga mas damo direya ang tao nga may mahumok at tagipusoon. Ha? So amo ni ding natabo. Ini nga person since ang Bible every day. In order for this lay person to survive, kinanglangon niya ang limos nga gikan sa mga tao. Kaano ba ang Bible? When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. He asked them for money. Why? Sining sa next verse, Peter looked straight at him as did John. Then Peter said, "Look at us, nga aman." Tungod ang tao, wala man gapangayo siya, pero wala siya gamain sa itsura sa mga tao nga nagalalabay. Kaya nga, ati, amo naman na ng life mo. No? Amo naman na siya. Kung tanaw natin ang self-esteem sa tao, hindi ka ma-question. Very low. No? So, kung sino lang kapangayo sa limos, it might be nga wala man sa nagatulok sa mga taong nagalabay except nga tunghol siya sang iasuludan sang limos. That's why ni Peter, look at us. Look at us. No mo nang balidira. So the man gave them his attention expecting to get something from them. No, so amo ning natabo. Ini nga person naga-expectar siya tungod
sa kay Peter kag sa kay John nga nagdulog siya mismo katuban. Ini nga person, pagambal ni Peter, silver and gold we do not have. Meaning to say, ini nga person nag-expect nga may isa nga mas importante kag labaw pa sa bulawan o kon sa tila. Now, tanaw naton diri nga gin-record sa verses 4 to 8 nga ini nga hiling nga tabo, it was unexpected on the part of the lame person. Nga man, wala niya gina-expecta. Ang kumay-ara man gid sa nga gina-expectar sa tawo ang pagkahulog sa mga sensilyo gikan sa ilang mga kamot. Wala siya sa dako nga expectation. That's why the healing was unexpected. No? Si ni Peter, Peter looked straight at him, and did John, the two apostles, focused their attention on the unhappy cripple, unhappy lame person, and commanding him, look at us. Take note, there were hundreds of other beggars in Jerusalem, many of them undoubtedly crippled as well, but it was this man God sovereignly chose to receive healing. No? So siya kadamo sa mga balatianon sa sinakalugar, pero wala man to ni Lord ginayo. Nagpili si Lord sang isa ka person, and this lame person. Na dumduman ninyo ang story in the book of John nga there was also a man invalid. Ato dabra sa pool bala to sa isa ka pool dito nga kung magkunsad kuno ang angel dito nga magatay og sang tubig, halos sila tanan nagalumpat, ang maulihi hindi mag-ayo. So inang pool sang biasang sinalugar Bethesda, ginalibutan sa mga masakiton, ang ginabantayan ang magtayog ang tubig kay malumpat sila. Pero sa malawig na matinuig, isa lang katawo ang nag-ayo dito. Ang mantong invalid na person nga si Jesus Christ, gusto mo mag-ayo. Niya Lord, dugay na gintaning handong kong makalumpat sa tubig. Nag-ayo siya. In other words, kakadamo sa ila, ginato sa mga masakiton, isa lang ang ginayo ni Kristo. Because si Jesus or ang Diyos hindi obligado nga ayuhon ang tao sa sinasakyon. No? So ang point lang diri, on the experience of this man, that the healing was unexpected. No, the healing was unexpected because God sovereignly chose to receive healing. No? Second, ang healing nga ginhimo diri, it was done in the name of Jesus Christ. It was done in the name of Jesus Christ. Kaamuning inambal sa verse 6. Linga diri. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. No? In the name of Jesus Christ of Nazareth, by quoting the name, in the name, it means by the virtue of Christ's character, and by the virtue of Christ's authority, and by the virtue of Christ's power. In other words, makita naton diri nga hindi sa kapasidad sa mga apostles ang mag-ayo, kundi sa ngalan mismo ni Kristo. Because only Jesus Christ nga natun-an naton diri that the demonstration of this miracle, it was a demonstration that Jesus is alive. Every time nga madumduman naton, kay every time ibalik naton panguna-una naton sa sining nga mga tinaga, that in the name of Jesus Christ, reminding us that Jesus is alive, it gives us strength and hope. Ano man ang atubangon naton nga problema, ano man ang atubangon naton nga sitwasyon sa pagpangabuhi, hindi kita madismaya. Tindog sa promisa sang Ginoo, because ang isa nga nagakapyot sang iya promisa nga matutom si Jesus Christ. Ano nga balya? Nga gubay nyo ini nga templo that in 3 days baya dihonon ko iniliwat, patindugod ko iniliwat. Wala maintindihan sa mga leaders that time. Ang pag-intindi nila, ang templong ginpundar sobra 40 na katuig. But Jesus referring to himself, ini nga lawas, mapatay ako, but in 3 days mabanaw ako. Gin-prove na isang Ginoo that He is alive. So this is an encouragement. Ano man ang aton gina-experience sa pagpangabuhi, do not give up. Do not stop. No? Hindi kita magkamang, hindi kita magbigil as in we are invalid. No.
rise up and walk because our Christ, our God, Jesus still alive. Amen. Kaamo na yung mga bagay na dumdumon tadi. Nga kung maintindihan naton ang ini nga miracles naging perform sa mga apostles that in the name of Jesus Christ rise up and walk, magahatag ini kusog sa aton. Do not give up whatever situations nga ara ka subong. Do not stop whatever problems nga na-encounter mo subong. Do not be discouraged kung anuman ang trials nga tuba mo subong, because the one who made a promise, He is alive. Kamo nang dapat naton dumdumon. Nga makatindog kita, kang makayuhom kita sa tunga sa mga pagtilaw, because kabalo kita kung sino nagakapyot sa pabuhi ka. No? Hinablang kanta na bilang when peace When peace like a river attendeth my way, no? Actually, kasubo sang story sina. I forgot the name of that person, pero grabe ang natabo sina. Sang sinang kantang when peace like a river attendeth my soul, no? He is well with my soul. Kamo ang title niya. As I recall the stories as ng isa ka trahedya sang isa ka bata, the only begotten daughter nga ginpadala sa iyang amay sa isa ka lugar, kay pasakay sa barko ka anatabo, nalunod ang barko sa sinang lugar. Pagkalunod, anong na ang ginhimo sa sining person, dunod di dia wala may na-retrieve na tao. Pero anong ginhimo iya, perti kasakit on the parts ng tatay. So he asked the company kung diin nga exact nga location sa lugar nalunod ang barko. So ginupdal sa dito sakay sa sakayan kag sa sinang nga lugar nagpangabay siya kung pwede makastop dira. Kag dira nadihon ang kanta nga It is well with my soul. When sorrows, ano yung support niya? like sea billows, Like sea billows. whatever my lot, Whatever my life, whatever my lot, my lot, thou hast taught me to say. it is well with my soul. So, dira, nagsulat sa sina nga mensahe, kag dira na-develop actually ang kanta. Tungkol sa balatyagon kag experience sa tatay, dira mismo natabo ang pagkalunod sa bata iya. So, ang point ang dira, nadula man ang bata iya, nagataas man ang unos kag balod para sa iya, it is well with my soul. Why? Because Jesus is alive. Nadula man ang bata sa kalibutan, pero kabalo siya that eternity ang iya bata is secure in the presence of the Lord. Because Jesus is alive. Amen. So, isa ini katawang nga bagay nga dapat naton maintindihan. When Peter uses the name in Jesus' name, he's quoted the virtue of Christ's character, authority, and power. Another thing na ma-learn naton diri in verse 7, tingin sa Bible. Okay, verse 7. Taking him by the right hand, he held him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. In other words, this miracle was instantaneously. The beggar did not even need to be taught how to walk. No? So, the healing was instantaneously. It was unexpected. It was done in Jesus' name. It was instantaneously. In other words, ining healing, hindi lamang unexpected, but insigida. Kag ini nga tawo, ginkapyutan ni Peter, kag ini nga person sa pagtindog niya, hindi iya na kinanglanon ang somebody nga magkapyut sa iya, kag tuduan on how to walk, wala, hindi amo sila. But this person, nakalakat siya, no? It was complete, nga gin-record sa Bible, nakalakat ini nga person because the healing ora mismo. Nga bisan pa i-random nga pag-examine sini, the healing makita naton insigida. Another thing in records of verse 8, he jumped to his feet and began to walk, and then he went with them into the temple courts, walking, jumping, and praising God. Wow, amo ni pinakatahom nga portion diri. No? The healing was complete. Saying some verse 8, he began to walk. His symptoms were completely gone. He went with them into the temple courts. No?
makita naton nga ini nga person nag-upod sa ila pakadto dito sa sulod sa templo. Kag tatlo ka manifestation pakita ya, walking, jumping, praising God. Meaning to say, his joy and excitement nyo no bounds. Ang isa ka taon nga reflection ko nga nandir ko sa singa bagay nga ang tao nga tudtuon nakabaton sang hiling kag milagro sang Ginoo wala nagapabiling sa lugar kundi siya kag wala nagapabiling sa kabuhi kung ano siya sang una. That's why amuning bagay nga dapat naton nga maintindihan. Ini nga person persahon mo man ni siya nga pabalikon sa pertahan sang gate agod magpungko o magtakil mo si ganun taka hindi na siya nimo mapilit. Hindi na siya magbalik. Papungkon mo ni siya sa sinang area liwat, kag tagaan sang limos, I tell you, hindi ni siya magbaton. Kaya nga, hindi to siya komportable kung din siya sang una. Why is it there are some Christians nga after they receive the blessings of the Lord, they receive salvation, they receive and they testify the goodness and the gracious God sa kabuhi nila. Why is it? They are living just like a beggar. Gusto nila ang magpakilimos sa kalibutan sa ginatuwag name, fame. They beg for fame, they beg for name, they beg for positions, begging for authority, begging for recognition from this world. Amo nang gakatabog sa tao sa kalibutan. They acted like a lame person, a beggar. A beggar claiming to be in Christ, claiming to be the son and daughters of God, but hindi sila kalakat. In other words, hindi sila katindog what is truth. That's why sila ni John in the book of 3 John verse 4, niya, there is no other greater joy on the part of a father. There is no greater joy in me than to see my children walking in truth. Meaning to see, kung i-apply natin sa spiritual ng kabuhi amuni, kung may isa ka bagay nga makahatag sang grabe nga kalipay sa pastor ang makita iyang congregation, ang maalagad kag maanak sang Dios niya ginaalagaran niya sa Ginoo, nagatindog ka nagakabuhi sa intsakto nga klase sang kabuhi. That's why si Paul, ano nga bali sa Colossians, ginhambal sa Colossians nga ang mga believers that time, nga you are the joy and the crown in my ministry. One, because damo sa mga members actually cross ng pastors. Hindi sila joy but rather katul sila sa ulo ng pastor. Kaya mo na gani mo, it is always by choice. Ano nga klase sa kabuhi ang gusto naton? To be a blessing to our pastor or to be a burden to our pastor. But some people gusto mag-appear to be a burden. Pero you know what? If you are a burden, there is no blessing. Because only God promised to Abraham in the book of Genesis, I will bless those who bless you. Once ang kabuhi mo, ginag-bless mong iban, you will receive also blessings from the Lord. So this lame person, damo sa matindog sa aton. There are some Christians, hindi makatindog sa intsakto nga klase sang prinsipyo sang kabuhi. Hindi makatindog kag makatestify sa kalibutan kung sino sila. Hindi sila makalakat kag makadalagan to declare who is Jesus Christ. Why? Imagine the scenario. Pag upod sa sining lame person or the beggar, nagupod sila, he went with them to the temple courts. Imagine, ini nga oras, si Peter, si John, nagakadto every 3. Kung ano man oras na tabo ang hiling, it might be 4, 5, or 6, meaning nagakadto na sa kadudulman. Inside the temple courts, imagine, that's the time of prayer, starting 3 in the afternoon. There was silent. Imagine na, tanaw ang area. Ang tanan nga nagakadto sa temple courts alas 3 sa hapon, hasta na sa gabi, mga muyo na kad sa sinaka lugar, posible practically long, kaya ang concentration is to focus their attention and their hearts to the Lord. And there was a man. There was a man who broke the silence. Imagine na,
Ini nga tao, since birth, wala katilaw lakat, nagsulod siya nga nagaduludalagan, nagatumbo-tumbo, nagasinggitan sa Bible with a loud cry. He praised God. Imagine kung anong attention sa tao. Meaning, wala siya nagatanaw kung anong interaksyon nga matabo sa mga tao sa palibot, but he cried out to the Lord inside the temple court, praising God for what the Lord has done to his life. Wala siyang mahuya. And that experience of the lame person, remember, that person became a public testimony. Wala siya nahuya. Walking, jumping, praising God in a loud voice. That's why, ano sing sa Bible, ang tanan nga nakakita sa iya, nakarecognize kung sino siya nga man. Halin sang pagsugod niya pakilimos, ini nga mga tao nga nakarecognize kung sino siya, dira nila nakita kung ano si Kristo sa buhay. Grabe ini a person. So, ini nga experience siya, his joy and excitement knew no bounds. Church, may tatlo diri ka result nga na-experience siya sining miraculous healing on the part of this lame person. Joy to the beggar himself, which he expressed by praising God. No? Ining kalipay nga ari sa iya, wala sang bagay nga makakontain sa iya, wala sang bagay nga pwede makahold sini sa iya, but this joy in the heart of the lame person who received the miraculous power of God, hindi mo siya pwede makontrolar, hindi mo siya pwede mapahipos, hindi mo siya pwede nga mapapungko sa God, but rather this man, he expressed by praising God. Di paano natin i-praise ang Ginoo? Ang pagsinsabay, thank you Lord sa life. After the 11 chapters in the book of Romans, the 11 chapters in the book of Romans, all chapters are doctrinal. On the part of God, exposing all different doctrines of the Bible. But in chapter 12, verse 1 and 2, it is our response. Sili ni Paul. Because of the Lord's mercies, I beseech you therefore, brethren, by the Lord's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, in order nga isa ka person makahatag sang praises and adoration to the Lord. There is only one gift that can satisfy the giver, is the body is of his redeemed creatures. That's why ang atong mga lawas nga gina-offer natin, amo ang pinaka-importante na offering as an expression of praise and thanksgiving to the Lord. So makita naton diri nga sina nga gabi ang sacrifice gina-perform and was suddenly shattered by the loud cries of joy and praise. It is God's desire that all His children experience joy. Pero hindi tanan nga mga tao nga nag-acclaim sa Ginoo naka-experience siya siya. Number 2, not only the joy to the beggar himself, but the second result was praise and worship toward God. Praise and worship toward God. Singly, he jumped to his feet and began to walk, and then he went with them to the temple courts, walking and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same person. Utod, ang isa ka tao, pagka na-convert siya, kung anong kabuhay ka sa una, hindi na mag-change ang itsura niya. That's why kilala kita Japon. Makolorito man ang buyas ang tao, mamuksi ka man da sa balahibo sa kilay mo, ma-shave ka man da sa biguti mo kag bungot mo, sing ganun ta kakilala ka Japon sa mga tao sa palibot mo. May mga bagay nga nagnami pero wala na nag-change your appearance. Pero once you are a Christian, hindi man na mag-change ang imong outward appearance, pero may mga tao nga makanotice what is inside you. And that is a big testimony to the community. Ay, si Kwan na, kilala ko na sa una, baw, grabe, ginat siya nga tao. Ay, amo na siyang tao sa una, baw, amo gini, pero subong ka nami siya nga tao. And that's the miracle. Ang tao nagapata sa miracle, base sa makita nila nga pagbago sa isa ka persona. So that's why the second result was praise and worship.
Remember, church, that the most genuine worship of God likely to have taken place that day in the temple was the praise of the beggar. No? The most genuine worship of God likely to have taken place that day in the temple was the praise of the beggar. Kung may isa ka klase sang pag-worship which is acceptable and genuine from the heart, ang isa ka demonstration nga gintimo sa isa ka tawo nga amo ang nagpakilimos kagpiluon. And the third one, remember that the miracle was a testimony to the people. It was a testimony to the people. The beggar's outburst of praise caused shock and amazement on the part of the crowd. That's why, ano ba sa verse 9? All the people there in the temple saw him walking and praising God. All the people. In other words, he was a very public testimony. A very public testimony. So, ang point of the church sa muni, diin man kita subong, see to it that your life, my life, as an open book is a public testimony nga dapat maintindihan kay makita sa tao what is the difference between you and the crowd. Grabe experience niya tao. It is a testimony to the people. Again, what is the contrast? The layman, when he received the miraculous power of God, he walked, he drank, and he praised God without reservation. And he never desired again to go back to his past condition, but he went to the temple court to testify how gracious is our God. But many people claim to receive Christ, but they wanted to act and live like a beggar. Begging for the fame, begging for the recognition, begging for the attention, begging of the masinaton praise of this world. Remember, what the world can give us is just temporary. That's why amo nang nagkatabo sa mga tao sa buhay. Anong ang contrast diri? They are afraid to walk in the truth, afraid to live a transformed life, afraid to let the world know or identified with Christ. They choose to live in like a beggar rather than to live like a prince and princesses in the kingdom of God. That miracle had taken place was undeniable, and they had seen the beggar sitting at the beautiful gate for many years, so everyone knew his condition. Church, diri ang pulong sa Ginoong pertigilya ka damo kagaunod. That every time na i-approach natin ang Bible, different insight ginahatag sa Diyos. Remember, church, sa pagwa ni mo sa nga duog, people recognize you as the same person. Like this man, they recognize him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and you were filled with wonder and amazement at what had happened to them, to him. So kabay kung tani sa life naton, sa pagwa naton from this church, balik sa aton mga puluyan, balik sa aton sa komunidad, ang mga tao matingala, ma-amaze kung ano ang ara sa aton. Because there is only one thing sa life naton nga mag-approve ang kabuhi naton as a man transformed by God. You are a public testimony. So remember, nga ininga lame person or the beggar, never again nga nag-desire nga magbalik ang magpungko kundi siya sa tungod gusto niya maglakat, magdalagan, maglumpat, pagdayawon ang Diyos to testify the goodness of the Lord. Ayok kita nga naka-experience siya sang grabe nga pagpakamayo sang Ginoo kag nagaka-recall naton ang tanang nga blessings from the Lord. Do not be afraid to be criticized. Do not be afraid sa pagtindog kag sa pagkabuhi sa integridad. Subong testimony sang gakom sang Dios na inyong experience. Magapanguyo. Labing balaan, labing gamanan ni Dios amon amay. Madamo nga salamat sa sining aga sa mga pulong nga amon natunan. Madamo nga salamat Lord sa mga encouragement, mga minsay Ginoong padayon nga nag-strengthen kag nag-challenge sa amon mga kabuhi. Thank you again, Lord, for allowing us and giving us time
sa pag-study, kay sa pag-focus sa among attention through the experience of this lay person or God who receive the blessings, a miracle of healing, and a miracle kung paano ni mo transform ang iyong life forever. So thank you so much. And again, all the glory, honor, praises belongs only to you and not to your servant. This is my humble prayer. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Again, thank you very much. The Lord continue to bless us, and to God all be the glory.